I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, i-upload ko lang ito guys, no, para ma-inform kayo lahat. Siyempre pagpunta ng Pangulo dyan, itong one day ago sa Cagayan, na kung saan inaugurasyon yung Kamalanyugan na bridge. Pagkatapos nun po, pumunta dyan sa Pitagan, yung nasirang tulay dyan sa Cagayan din. Although mayroon na pong mga tulay na pinagawa ang Pangulo, yan sa gilid, kung nakikita nyo yan, ayan po ay temporary. Hindi na po temporary yun. Kumbaga mananatili na po yan yung isang tulay na bagong gawa. No? So, itong tulay na luma, na kumbaga ay 50 years, no, na nagdaan, panahon pa ng ama niya, ito po ay ipapagawa mga kababayan. Ibabalik nila yung, itong nasira at babaguhin nila. No? So, yung tulay sa kabila, mananatili na dyan po yan. No? So, itong maganda. Kaya ipapagawa itong Pitagan, itong bumagsak. Maganda to guys para sa mga taga Cagayan. So, kung di ako nagkamali, parang ang nakita ko 180 million ang presyo nito. I'm not sure guys, I'm not sure. So, dahil dito mga best, basahin ko lang sa inyo, no. Pagkatapos niyan, bumisita ang Pangulo doon sa mga yung palaro diyan po sa Cagayan. But siyempre bago yan, basahin ko lang ito So guys, we are just looking at the bypass bridge. As you can see, ito yung nasira dahil nag-overload, said President Ferdinand Marcos Jr. after inspection the Pitagan Bridge in Barangay Pigatan Municipality of Alcala, Cagayan on January 8, January 2026 to assess ongoing measure addressing disrupted transport along the Maharlika Highway. Temporary detour steel bridge was constructed following the collapse of 51-year-old Pitagan Bridge, which connect the municipalities of Gataran and Alcala on 6 December 2025. The collapse occurred after trucks exceeding the bridge load limit crosses cutting of the major transport routine in the Cagayan Valley, Region 12. Region 12 ba? 11? Hindi to. Kaya minadali natin maglagay itong tinatawag namin temporary, pero hindi na temporary. Pag nagawa natin, hindi natin aalisin yan para may extra lane. President Marcos Jr. stated. Tama nga naman, di ba? Ang ganda kaya yun, yung temporaryng tulay. Ang ganda puro steel. Construction of the detour bridge started on October 9, 2025 and was completed on December 14, 2025. It opened to traffic on December 19, 2025. The detour now serves as a vital link, easing traffic flow and facilitating the transport of goods. Yes, bumabalik na sa dati. Kawawa kasi yung mga mamayan wala silang madaanan, lalo ni mga nag-deliver ng mga produkto, ganun. During the inspection, President Ferdinand Marcos Jr. was shown detailed plans for the new bridge. Ayan which will permanently replace the old Pigatan Bridge and offer a climate-resilient solution to accommodate increasing traffic demands. The proposed permanent replacement design to span 85 meters and support up to the 40 tons aim to fully restore connectivity and ensure long-term safety and resilience along the national highway. The Chief Executive instructed the Department of Public Works and Highways to ensure the bridge is properly designed and built, emphasizing that it must be safe, durable, and constructed in accordance with the engineering standard to ensure reliable passage for motorists and heavy vehicles. Ayan Siyempre, pag pinagawa yan, konkreto. Ay alam nyo naman, medyo aware na mga engineer ngayon, yung mga contractors. Pag pumalya sila, sigurado kulong. Walang substandard na, wala ng ghost project, nakamonitor ang Marcos administration. Kaya nga mga kababayan, I hope si Madam Irene tatakbo nang sa ganun yung mga naumpisa ng Pangulo maitutuloy. Nako, di ba? So, ayan. So, dahil dyan mga best, after that, pumunta po si Pangulong Marcos Jr. dyan sa palaro, no? Ito, ipakita ko sa inyo, okay? Ayan ako nakikita nyo. Wow! Sport among our young peoples. Agay, nako.
Oh, ang init ng pasalubong nila kay Pangulong Marcos Jr. Guys. Galing, no? Oh, ayan, no? O, pakinggan natin yung kanyang speech. Magbigat kami ng atletas, coaches, trainer dito na ngayon na nandito tayo sa provincial meet. Ang sabi sa akin, nung pinaplano namin kasi magbukas kami ng dalawang tulay o galing lang kami sa Kamanyugan Bridge. At sabi nila, yung lalandingan mo, napulabog ninyo yung provincial meet ng Cagayan Province. Kaya sabi ko naman, magbabati lang ako para naman para mabigyan natin ng sigla ang ating mga atleta. Matutuloy ba? Kahit na Wow. matutuloy ba? Paano to pagka kayo bang ano bang unang event na gagawin dito? What's the first event that they will do? Maglaro na. Oo, sige. Tama. Rain or shine, no alibay ang sports pala dito sa Cagayan. Kaya good luck. Sana naman hindi kayo masyadong sipunin. At asahan ninyo, mababasa kayo ng mabuti at saka maginaw na rito sa inyo. Kaya good luck sa ating mga athlete. I'm sure magpapasikat kayo, may papakita ninyo ang inyong mga galing at yung mga pinagpapraktisan ninyo ng nakatagal-tagal. So good luck to everybody at alam ko naman na magiging magandang laban, magiging maayos, and I'm sure that the best man or woman will win. Wow. Kaya congratulations na sa mga mananalo. Urahan mo na. Napakahalaga para sa akin. Ako ay lagi kong pinopromote ang sports sa buong Pilipinas. Kaya dahil kahit marami tayong champion na magagaling, para sa akin ay dapat lahat ng mga kabataan ay involved sa sports kahit papano. Kaya napakagandang halimbawa itong ginagawa ninyo rito, na patuloy pa rin ang palakasan dahil ito ang pinakamagandang training para sa ating mga kabataan. Dahil natututo tayo ng disiplina, natututo tayo ng camaraderie, natututo tayo kung paano kahit na medyo nadapa, ay babangon ulit para manalo ulit, para maging champion. Ganyan naman talaga. Kaya ipagpatuloy natin ito. We will continue to encourage sports amongst our young people because as far as I'm concerned, there is no downside to sport. Lahat ng makukuha ninyo, lahat ng mga ugali, lahat ng mga leksyon na matututunan ninyo dahil kayo ay sumasabak sa palakasan, ay makikita natin magagamit ninyo yung mga natutunan ninyo sa sport, magagamit ninyo sa inyong mga buhayan at makakatulong sa inyo. Kaya patuloy ninyo ang inyong ginagawa. I congratulate, again, not only the athletes, all the coaches, all the trainers, ang families ng mga athlete, dahil alam naman natin, kung wala yung pamilya, hindi kayo umabot dito sa araw na ito. And we have to thank them. Pagka lagi ko nga ang sinasabi, dahil lagi natin nakikita yung binibigyan ng medalya. Sinasabi ko, hindi lang naman isang nanalo dyan. Para umabot yung batang yan na magkamedalya, ay nako, ang sakripisyong dinaanan ng kahit na yung nagpapakain, kahit yung nagda-drive para makapunta sa practice, kahit yung mga bibili ng uniforme, lahat ito, all of the support group that goes into a champion is important. Kaya we thank them all, we congratulate them all for continuing to promote sports here in the Philippines. At sinesenyasan na ako dahil baka hindi na raw makalipad yung helicopter pagka masyadong lumakas yung ulan. Magpapaiwan ako rito sa inyo. Manonood na lang ako ng palaro ninyo. Pero hinahabol ko pa, kaya maraming nag-aantay sa akin sa Maynila. Kaya pipilitin namin na makalipad pa ng konti. Kaya sorry na lang, hindi ako makatagal. But I'm very happy na nakadaan ako para naman ay bigyan kayo ng patuloy na encouragement to continue with sport, to continue with what you're doing. We are here behind you. Ang ginagawa natin ngayon, dahil dati ang DepEd, ang tawag dyan DEX, Department of Education, Culture and Sports. Wow. Tinanggal ang sports sa eskwelahan.
dahan-dahan natin binabalik sa eskwelahan. Wow. Dahil para lahat ng ating lahat ng ating kabataan ay nakakaranas ng sport, nakakapampalakas ng katawan at matututo paano makisama sa iba't ibang tao kahit kasama mo, kakampi mo o hindi mo kakampi. And that is the beauty of sport. So, congratulations to everyone. Congratulations. Unahan ko nga. Congratulations na doon sa mga mananalo. Doon sa hindi mananalo, huwag kayong hihinaan ng loob. Patuloy lang ang patuloy lang ang practice ninyo. Mananalo din kayo. Maraming salamat. Just check it out. Thank you. Good luck. Oh, 'di ba guys? Ang ganda ng kanyang encourage statement para sa mga manlalaro. Ang Pangulo, walang kapaguran talaga oh. Shout out sa mga taga Cagayan. Oh. Talaga ang Cagayan guys, no? Kailan lang nung last year yata 'yon. Inaugurasyon din yung yung dam nila, napakaganda, grabe. So ngayon na naman yung bagong tulay. Oh, M-Goes. So dahil dito mga best, kayo na pong balang magkomento. See you again on my next upload video. Maraming salamat. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Okay, there's more guys. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye guys.